Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Malugod ng pagtanggap sa St. Joseph Parish Gagalangin sa ika-6 ng umagang banal na misa na may liturya ngayong Biyernes, ika-10 linggo sa karaniwang panahon at paggunita kay San Antonio de Padua, pari at pantas ng simbahan. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Sa hapag ng Panginoon, kung bayan ngayon'y nagtitipon, upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Antonio de Padua, pari at pantas ng simbahan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria,
sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madama nawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, kumbaga sa sidlan ay palayok lamang, upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi sa amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsan, nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya. Nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay ng Panginoong Jesus, ang siya ring bubuhay sa akin, kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa dami ng mga nakakatanggap ng mga kalooban ng Diyos. Lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig, bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto ako, inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binibitiwan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod.
Tatayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkakasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes sa ika-10 linggo ng karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapisahan ni San Antonio de Padua, itinuturing na pantas ng simbahan. At nawa, sa tulong ni San Antonio ay mabuksan din ang ating mga isipan sa pag-unawa natin tungkol sa usaping kaloob sa mga may asawa. Ang pakikiapid ay usapin o kasalanan ng may asawa. Naintindihan po ba? O wala lang? Yes to divorce lang lagi. Mga Katoliko, nagsisimba, nagdarasal, pero yes to divorce. Kapag nagpanukala na naman ng batas na ito, talagang sumisigaw pa ang mismong mga Katoliko dahil hindi talaga tuluyang nauunawaan ang kahulugan na ito. Kaya ngayon, pinapaliwanag ulit ni Jesus. Hindi niya pinapalitan. Diba? Narinig niyo nung isang araw, sabi, hindi ako naparito para baguhin ang batas, ang kautusan, kundi ipaliwanag at isabuhay ito. So ngayon, pakikiapid, pangangalunya, isang malaking kasalanan. Kaya nga bago kayo mag-asawa, bago kayo magpakasal, bagamat ini-encourage natin dito sa ating simbahan, libre ang kasal, pero bago kayo magpakasal, tiyakin niyo munang buo ang inyong desisyon. Dahil yung pag-boyfriend-girlfriend
pag yung kahit live-in, ay ayahay pa ang buhay niyan. No? Talagang kasi wala pang responsibilidad. Pero kapag nagpakasal na, ibig sabihin mag-asawa na, doon bakit nagsisimulang magkaroon ng distansya na nauuwi sa pagbaling ng iyong mata sa iba. Mapababae o mapalalaki, nagsisimula din yon doon sa, kasi hindi naman yung, di ba, kasal ka na, tapos biglang mamaya, after 1 hour, ay, ito na ang gusto ko, siya na ang gusto ko, masaya ako, kasama siya. Ganon, di ba, no? Tapos ipaggigiitan na mahal namin ang isa't isa. Ano nangyari sa asawa mo? Sinabi mo yan, mahal ninyo ang isa't isa. I do kayo. Tapos ngayon ipaglalaban ninyo, mahal namin ang isa't isa. Nagmamahalan lang kami. Wala kaming ginagawang masama. Well, hindi lang natin naiintindihan ng lubusan. O pwedeng wala kayong sa mata ng iba, wala kang sinaksak, wala kang ninakawan. Pero hindi nangangahulugang wala kayong ginagawang masama. Pwedeng, tabi-tabi po, no? Pwedeng nagiging makasarili kasi ang iniisip niyo lang, kaligayahan niyo lang. Masaya kami. Pero alam niyo yung saya, patunayan yung masaya kayo kapag handa ba kayong, di ba, yung mga responsibilidad na uuwi ka, mag-iintrega ang lalaki kasi kailangan pambayad ng kuryente, ng tubig, pagkain, damit. At doon din naman nagsisimula, di ba? Ang hirap ng buhay. Hindi na ako masaya kapag umuwi. Kaya, ano nangyayari? Nababaling sa iba yung paningin, mapababae man o lalaki, lalo na sa panahon ngayon. No, hindi na lang ito yung dati, lalaki lang nakikiapid. Kaya nga prinotektahan yung babae. Kaya nagkaroon ng kasulatan, protektahan ang babae dahil paano siya mabubuhay. Pero ang sabi din, kapag hiniwalayan ng lalaki ang babae at ito'y pumatol sa iba, itinulak ng lalaki ang babaeng ito ng mga lunya. Ay yung lalaki nangangalunya din. Nagkakasala din. Naintindihan niyo ba? Ano ba? Masaya ba kayo sa buhay may asawa ninyo? O kaya nga, sinasabi din ni Jesus na sa umpisa pa lang, tanggalin na ang anumang magdudulot ng pagkakasala. Bagamat, tandaan niyo po ha, pag nagkasala, dapat handa kang humingi ng tawad at patatawarin. Magbabalik yan. Mababalik ang relasyon. Pero kung nagkasala na, igigiit mo pa, itutuloy mo pa, wala. Hindi po ito yun, pag sinabi, ang kamay mo naging sanhi, putulin. Ang mata mo, dukutin. Hindi po yun eh. Gumagamit lang si Jesus ng halimbawa para mas maintindihan natin na sa umpisa pa lang, halimbawa ngayon, sa panahong ito, kung mayroong nag-chat sa iyo, i-block mo na. Alam mong may asawa ka na, huwag ka nang makipag-chat. Di ba? Wala, in-entertain mo eh. Sasabihin mo, nalulungkot kasi ako dito. Nasa abroad ang aking asawa. Paano naman ako? Ganon din yung nasa abroad. Malungkot ang buhay dito. O di ba't di kayo magsama ulit? O pag dito naman, hindi namin matiis. Ayokong makitang naghihirap at nagugutom siya. Di ba ganon ang mga reasons? Bakit mag-a-abroad? Yung mga nasa online natin. Ba't kayo nag-abroad? Para mabigyan ng magandang bukas. Mapasaya mo ang iyong asawa, maibigay mo yung mga ipinangako mo. O pagdating doon, malungkot dito, naghanap lang naman ako. O hindi na bumalik. Pero, hindi mababago yung kasalanan nangangalunya. In case lang din, no? Sa mga babae, kapag alam mong kasal na ang lalaking yan at pinatulan mo, pangangalunya. Kahit ilang taon na kayong magsama, hanggat hindi na mamatay yung asawa niyan,
real talk lang, kabit ka, ang tawag natin dyan. At nangangalunya ka. Pero siyempre, no? Ang Diyos pa rin, pagdating ng araw, ang hahatol kong sinikap mong maituwid ang iyong pamumuhay. So ngayon lang, hindi tayo nagiging judgmental, pero sinusubukan lang nating unawain at ipaunawa ang magiging status ng isang taong pumatol o pumapatol sa may asawa o yung may asawa na pumapatol pa sa iba. Muli, hanggat maaga, sa simula pa lang, bago pa tuluyang magkasala, putulin na, alisin na ang mga bagay na magdadala sa atin sa pagkakasala, lalo na sa kasalanang pangangalunya. Amen? Manalangin tayo sa Diyos na gawin niyang ganap sa atin ang kanyang gawain ng pag-ibig at katapatan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway magpatuloy na ipahayag ang karangalan ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal na pagsasabuhay ng kanilang buhay may asawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa naway maging matalas ang pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinagsama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dumaranas ng kahirapan sa buhay may asawa naway patuloy na magsumikap ni isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, matatanda at nalulumbay, naway makaranas ng pag-aalay ng ating komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw, naway mabigyan ng puwang sa walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio de Padua ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salong sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa puso kong umiibig, walang nananaig, kundi yaong pananalig. Sa sintang iniibig, hindi ka man masilayan. Ang init mo'y maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Antonio de Padua ng iyong paglingap na maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Iniling ko po sa inyo na isama ninyo sa panalangin. Mayroon po tayong isang sakristan na aalis po ngayong araw na ito para pumasok po sa seminaryo, si Chester. So, at least dito sa ating komunidad, dito sa Gagalangin, ay magkaroon nawa, hindi po madali ang kanyang papasukin, hindi rin madaling mag-aral, pero kakayanin naman kung pagsusumikapan, kaya isama ninyo lagi sa panalangin nang sa ganon matapos ang 10 taon, saglit lang yan, ay magkakaroon tayo ng pari mula mismo dito sa Gagalangin, sa tulong ni San Jose. Siya po ay papasok sa kongregasyon ng mga Canusian. So, mahaba pa pong proseso yan. So, sa mga gusto ring sumuporta, ay paabot nyo lang po sa opisina para kung may mga pangangailangan, ang seminarista ay makatugon tayo at makapaghatid tayo ng at least financial support sa kanila habang sila po ay inuhubog at inihahanda para sa buhay pagpapari. So, isama niyo po sa panalangin si Chester. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.